Walang pera, mukha ng mga artista. Yun! Ang tambalan na isang balasubas at ng isang balahura na pinupunan kasabwat na si Chris Chuper! Siyempre mga kaibigan, mawawala ba naman ang aking kapartner? Ang babaeng matataas ang dila kahit saan napapasubok. Mahilig sa lalaking maskulado, lalo na yung dako. Tama! Yan ang aking kapartner, si Nicole Liana. At siyempre pa ang paalala ng tambalang balasubas at ng balahura ngayong magang itatsuan na memories na nila. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Magandang umaga sa lahat ng mga kabisyo nating gumising na maganda ang mood. Yan. Good, very maganda good. naman kasi yung ginigising ka ng halik ng asawa. Hindi yung ginigising ka ng tadyak ng misis. Binuhusan ka na mainit ng kape ng mister mo. Violente masyado yun. Nakakita kaya ako ng ganun dati. Ganun ang way niya na pag-gising. Oy, bumangon ka na nga tanghali na, sinisikatan ka na ng araw. Baka naman kasi tanghali na, napakabatukan. Kahit ako naman, babatuhin ko ng hollow block. Hindi ka pagigising dyan. Nagpaulan ng Diyos ang pera kanina, hindi ka nakasalo. Alam mo, sobrang nagiging tampulan ng intriga sa buong barangay ninyo. Kapag kunyari pagising ng umaga, nagbabatuhan ng appliances yung mag-asawa. Hindi na telenovela. Parang sabungan. Correct, hindi na telenovela sa TV ang inaabangan. Ang telenovela na ng inyong buhay ang inaabangan at inaantabayanan. Wag ganun, pero mas maganda kung maganda yung gising Yung gigising ka sa mabangong amoy ng mami. Yan! Yung paggising mo pa lang parang feeling mo gusto mo na agad kumain. Refresh ka na corrected by, di ba? Uy, maganda yung hindi pa gumigising ang asawa mo, nagpa-deliver ka na kagad sa Chowking. Surprise! Diba? 98888 ang kailangan mong tawagan. Meron chicken mami, wonton mami for only 49 pesos. Nandyan din ang siopaw at saka siomay na 29 pesos lang. Pork chow fan, 39 pesos lang. O, di ba? Kaya instead nagisingin mo naman ang asawa mo na binubunot mo ang mga pilik mata. Binubuhusan mo ng kape, tinatadyakan mo. Gisingin mo naman siya ng mabangong pagkain. Naman? Para maiba naman. Di ba? Para malalo siyang ma-in love sa'yo. Tama. Di ba yung tipong pinaghahanda mo ng breakfast ng asawa mo? Correct. Tsaka mura lang, hindi ka naman mag-worry kasi caring mo yan. Afford mo yan. True la, Jen. Pag nagbigay ka ng 50 pesos, for sure, merong change. Di ba? Lahat ng Value Kings, mga kaibigan, sa Chowking, all below 50 pesos. Corrected by. Maganda morning din po sa lahat ng mga kabisya natin na talagang inaantabayanan ng tambalan na sana hindi daw ako malate. Ang aga ko kaya. In fairness, 3:25 a.m. nandito na. Excited ako Sabi ko, bakit kaya nandito agad yung coach ni Nicole? Ay, Nakita ko natutulog po sa loob. Hindi na po ako naligo. Bawal po ako malate. Actually, nakapajama nga po siya ngayon Oy, hindi ako nakapajama ha. 90s po, see-through. Charot lang. Thank you sa mga nag-aabang po sa amin every morning. Maraming salamat. Ano po ba ang gagawin ko, Nicole and Chris, para magkaroon ng sex appeal? Love ko talaga ang tambalan. Thank you and Mara Power. Hindi naman yata na pag-aaralan yun. Diba? It just comes out naturally. Correct. Diba? Meron kang mga tao makikita na hindi mo maintindihan, hindi naman maganda, o hindi rin naman pogi. Guwapo. Pero ang lakas-lakas ng dating. Sa lahat ng mga magbabarkada, siya yung hindi kagwapuhan, pero siya yung lagi maraming girlfriend. Totoo yan. Yung babae, siya yung lagi maraming jowa. May mga ganong klase mga appeal na tinatawag. Yung tinatawag din natin na X-Factor. Minsan hindi mo maipapaliwanag yan Hindi talaga Minsan kung paano magsalita ang tao, nagkakaroon ng appeal. Minsan sa paglalakad niya lang, correct, sa pagdadala niya ng sarili, di ba? Mm. So ganun, hindi yata siya, I don't think pinag-aaralan siya. Hindi ko sure. Baka pinag-aaralan siya. Meron namang mga eksperto sa mga ganyang klaseng eksena, boom boom. Pero hindi namin alam kasi yung sa amin ni Chris, natural. Inborn. Pinanganak pa lang, punong-puno na ng appeal. Corrected by animalistic appeal. Pang-hayop. Kalurking. Alam mo yan, puro kahayupan na lalalaman namin, di ba? Hindi ako, kasama, hindi namin na pinag-aaralan. Yan yung bagay na mahirap talaga ipaliwanag sa isang tao na kapag kinausap mo siya, ang lakas ng dating. Oo. Parang, wala naman siyang ginagawa, pero ang lakas ng dating niya. Kinakabahan ka kapag kakausap mo siya. Totoo yan. Mga ganong klase. Kasi may iba-iba naman, lahat naman ng tayo may iba-ibang appeal. Correct. May appeal na parang pag kinausap mo, kailangan mo itago lahat ng cellphone mo kasi mukhang magnanakaw.
merong ang appeal talagang kailangan mo igalang kasi kagalang-galang. Meron namang appeal na bastusin talaga, di ba? Mga ganong klase, iba-iba yan. And I don't know kung napag-aaralan, pero depende kasi sa aura mo yun eh. Depende kung paano mo ipo-project ang iyong sarili. Dadali ng iyong life. Ang gusto niya, magkaroon daw siya ng sex appeal. Correct. Alam mo, kamanyakan kasi nasa utak mo, kaya ganyan gusto mong appeal eh. Pwede namang ibang klaseng appeal eh. Alam mo, ang sex appeal, it just comes out na hindi mo naman kailangang pag-aralan. Ewan ko ha, pero mali mo may mga eksperto tungkol dyan, dun ka magtanong. Yung siguro sa personality development. Yan, yung mga ganon. Sila yung mga expert tungkol dyan, sila yung mga tanungin mo. Pag nakakita ka ba halimbawa ng isang lalaki na malakas ang sex appeal, ano ang nararamdaman mo pagka ganon? Wala. As in, wala lang. Ano to, tumbling? Ang lakas sa sex appeal niya, tumbling. Wala, hindi sasabihin ko lang, nung dalaga pa ako, lakas ng dating niya, no? Ganun may lang. Ganun eh, kasi pero lalapitan ko? Papapicture? Yayayain mo? Shush, may picture tayo. Pangit, lakas kasi ng sex appeal mo eh. Pangit. What's your Facebook? Pero may mga babae kapag nakita nilang yung lalaki is malakas ang sex appeal. Ewan ko lang kung talagang panahon na ngayon. Madaming ano tawag doon, kinakalabit. At lumalapit. Kinakalabit and alam mo na, yung tipong gusto talagang makilala ng well, kanya-kanya naman yan. May mga iba talaga sadyang malandi. So, yun yung gagawin nila. Pero may mga iba na hanggang tingin-tingin lang. Na-appreciate lang yung appeal niya. Correct. Sana hanggang doon lang din. Kung tama ng appreciation. Kung wala ka naman jowa, okay lang naman na lumapit ka. Pantay na ang mundo ngayon, Chris. Correct. Babae at lalaki, okay lang yun. Wala namang masama. Wala nang hiya-hiya. Basta wag lang masyadong OA na mukha ka ng pokpok, diba? Yung dating mo naman. Mukha ka ng kaladkarin eh. No? Bayaring babae. Hindi ganon. May mga approach sa lalaki na hindi naman kailangan, hindi naman mukhang cheap at hindi naman mukhang bastusin. Maswerte yung mga taong malalakas ang appeal. Tama. Sige, namnamin nyo yung moment na yan. Samantalahin nyo kasi may appeal kayo. Pero kung naniniwala akong appeal, nawawala din eh. Oo naman. Diba? Lumilipas din niya. Parang ano yan, panapanahon lang lahat din yan naman tingnan ninyo, nung nag-reunion kayo ng mga kaklase, yung dati mong kaklase na sobrang ganda, nasa diba? na ng appeal ngayon? Wala na. Mukha ng Monay. Diba? Wala ng shape. Ensaymada. Oo, ensaymada. Hindi mo maintindihan kung saan ng curls ng katawan, di ba? Ganun talaga. Lumilipas din naman yan. So habang meron pa, habang fresh pa, o namnamin na. Correct. So dadating ang panahon ng paglipas. Maganda morning, Nicole Yala and Christopher. May problema po ako sa asawa ko. Minsan po kasi nahuli ko sa cellphone ng asawa ko na may babae siya. At pinalayas ko. 5 months pregnant po ako noon. Ang tagal po naming hinintay na magka-baby kami. Pero nitong buntis ako, ang dami po niyang kalokohang ginagawa. Madalas sumasama pa sa mga barkada niya sa inuman, nagna-night swimming, etc., etc., etc. Pero binigyan ko pa rin siya ng chance na magkabalikan kami. At nitong 7 or 8 months na ang tiyan ko, umalis siya ng bahay at iniwan ako. Inakot lahat ng gamit. At until makapanganak ako, ni Singkong Duleng wala siyang ibinigay at hinayaan kami ng baby ko na magtagal sa ospital kasi wala siyang mabigay na pambayad. Ako yung nasa loob ng ospital, ako pa yung gumawa ng paraan na mangutang sa mga friends para makalabas kami ng baby ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpaparamdam. Meron pa po ba akong pwedeng ikaso sa lalaking yon? Please advise po. Thanks and more power. Kasi nararamdaman namin sa mga loob mo, haba talaga na ano niya, di ba? Grabe naman talaga. Isipin mo, una sa lahat, ang tagal nilang hintay ng baby. Pagdating ng baby, saka ka naman iniwan. Saka nagloko ng ganun. Saka nagbuhay binata kung kailan mo siya kailangan. Correct. Diba? Ayan, katulad na lagi naming sinasabi sa lahat ng mga kabisyo natin ganyan ng eksena, di ba? Kapag ka dumating ang panahon na yung anak mong yan ay yumaman, naging presidente ng Pilipinas, may-ari na isang kontinente, naging dato, at bumabalik yung tatay ng anak mo, ay nako, for sure ha, kabisyo, pahirapan mo bago mabigyan ng pera. Oo, mag-lumode siya sa harapan ninyo, tumingin ng tawad. Magkalat ka ng pera, pero sa bubog mo ikalat. Sabihin mo, pulutin mo yan, gamitin mo ang bibig mo. Pahirapan mo ng bonggang-bongga. Wag ganun, no? Kapag yun ang sinasabi natin tinatanong niya kung may kaso, I think may kaso. Kaya lang alam mo, sa akin, wag mo nang kasuhan. Oo, yun lang yung kasi iparamdam mo na lang sa kanya na hindi mo na lang siya kailangan sa buhay. Ngayon, kapag nagbumalik siya, kasalanan niya na yun. Tama. Diba? Sa akin, kapag ganyan, kapag nag-commit ka sa isang tao, nandiyan laging tinatawag nating sense of responsibility. Correct. Para sa kanya, wala. Yung nag-commit lang siya sa'yo, ganun lang kasimple. Tama. Binuntis ka niya, yun na yun. Pero, tapos na. Bye-bye. Diba? At asawa niya ito, ha? Oo, yung responsibilidad niya bilang asawa at bilang tatay na ngayon, na wala bigla nagbuhay binata. Tama. Ano kaya yun? Corrected by. So, ibig sabihin, kung gusto mo kasuhan, may kaso naman. Lagi naman meron eh. Correct. Kasi nabababae.
Tapos, walang pakialam, di ba? Correct, hindi pinanindigan yung pagiging tatay niya. Corrected by. Walang sustento, parang hindi asawa. True legend. So marami naman. Kaya lang, may baby ka. 'Di ba? May mga dapat ka pa ring asikasuhin, tapos yung sistema natin, yung justice system natin mabagal. So alam mo yun. Pag-graduate ng anak mo, hindi pa tapos yung kaso mo. Alam mo, meron akong friend na lawyer. Tinanong ko sa kanya, uy, totoo ba na yung sa mga pelikula na napapanood natin, yung parang may mga drama sa courtroom, yung may mga gano'n na mabibilis na mga tsuva. Sabi niya, ay, sa pelikula lang yun, o di naman kayo sa Amerika. Dito, bagal. 25 years. Puro papel at napaka-boring. Kinakain na nga ng anay yung papel, hindi pa natatapos yung kaso. Ganon. Di ba nakakalungkot? Nainis talaga ako. Gusto mo paglaban isang bagay, tapos hindi naman, alam mo yun, wala lang. Anyways. Nasingit lang po. Kasi, naisingit ko lang, di ba? Hindi malungkot na katotohanan yung katutusin. Ang lungkot. Meron kang gusto mo ipaglaban kasi pinatay ka or pinatay siya or ganun. Pero dahil mabagal ang sistema or dahil may palakasan o may palakasan, may bayaran factor, di ba? Nakakalungkot. Kaya nga yung ibang tao ayaw na lang nila magsampa. Minsan, hinahayaan na lang nila. Totoo yan. Kasi nga wala ngang sistema. Anyways, hindi po kami AM. Naisingit lang po. Naramdaman lang po, naramdaman. Tama, maibalik natin doon. So ikaw, Kabisyo, knowing na may sistema tayong hindi masyadong kagandahan dito sa Pilipinas, knowing na mas-stress ka lang at kailangan mo pa mag-alaga ng bata, ang suggestion ko lamang sa'yo is, isustain mo na lang yung bata mag-isa mo at hayaan mo na lang yung lalaking yun. Na karma ang bumalik sa kanya. Correct. Sa madaling salita, wag mo nang problemahan yung tungkol sa asawa mo. Oo, no? Kasi lalo ka lang ma-stress kapag gumawa ka pa ng paraan. Anong gagawin mo sa asawa mo? Gagastos ka ng malaki. Magsasayang ka ng panahon. Tama. Diba, sa halip na ibuhos mo lahat ng oras mo at attention mo sa anak mo. Doon na lang sa anak mo at siguraduhin mo na ipamper mo yung anak mo. Correct. Betterer pa yun. Betterer. At iparamdam mo sa anak mo na pwede ka maging nanay and tatay at the same time. Ngayon, kung bumalik siya, humihingi ng tawad. Bigyan mo muna ng leksyon. Huwag mong patawarin bigla-bigla. Siguro dapat matutunan niya muna yung lesson. Binigyan mo na nga ng second chance dati, di ba? Tapos pinagpatuloy niya pa rin. The fact is na nasa ospital ka. Diba? Hindi mo malaman kung paano ka lalabas. Umiirik ka nga Wala siya dun sa tabi mo di ba? Hindi. Tsaka yun ang fact na nakapanganak ka na, gusto mo nang umalis. 1-year-old na yung anak mo, hindi ka pa makapasa sa ospital. Lumaki na sa ospital. Kasi wala kang di ba? Wala kang pambayad. Kalaro na nga yung mga doktor at nurse dun the fact na gano'n na ikaw mismo na nasa loob ng ospital ang kailangan pang tumawag sa friends, 'di ba? Paano kung cesarean ka pa? Alam mo may ano ka pa, may hate. Alam mo 'yun, may sugat ka pa, may puso niya nakakabit pa sa tiyan mo Diba? May tahi ka pa, problema ka na kung paano ka lalabas. 'Di ba? Napaka-irresponsible ng lalaking ganyan. Huwag mo na siyang problemahin. Hayaan mo na siya, ha? Bahala na ang karma na magbalik ng kung ano man ang dapat sa kanya. Tama, wala siyang kwentang nilalang. Hayop siya. Galit. Ay nako, Nicole Alan Christopher, tanong ko lang po, tama po ba na burahin ko na yung Facebook ko? Kasi pag nag-open ako, ang dami ko lang natutuklasan na sikreto ng asawa ko. Lalo na yung mga babae na may gusto sa kanya. Naaapektuhan at nasistress ako at pakiramdam ko tuloy magkakasakit ako lalo't nasa abroad siya. Thank you and more power. Yun ang problema. Yun din ang solusyon. Yun talaga yun Kung ano yung bagay na nagbibigay sa'yo ng problema at yung bagay na gumagawa na, kaya yung mga bagay na yan ay gumagawa ka ng kasalanan, alisin mo yung mga bagay na yan sa buhay mo. Ganun lamang kasimple. So, ang problema mo, Facebook, tanggalin mo ang Facebook, gawa ka na bagong account. Correct. Hindi, gawa ka. Di tapos na. Kung kayo mo na problema at ayaw mo na stress, edi huwag ka magbukas ng Facebook. Ganun lang kasimple. At kausapin mo siya at sabihin mo sa kanya, naiirata na ako sa pinagagawa mo dyan, hindi naman yata tama. Ganun na lang. So, tanggal na Facebook. Iba naman, hanap ka ng ibang site. Or hindi na. Huwag ka na magbukas ng computer. Diba? Bato mo na yung computer mo. Panakaw. Hold up ka. Huwag mo computer. Diba? Marami pwedeng gawin. Deadman na lang. Tanggalin na. Kung yan ang problema, simple lang. Kung ano yung nagbibigay sa'yo ng stress, diba? Yun yung tatanggalin mo sa buhay mo. Diba? Yun ang sinasabi natin kapag malayo kayo, nasa abroad kayo, huwag niyong hayaang nag-worry yung asawa niyo na naiwan dito sa Pilipinas. Ay nako. Diba? Kaya ako kahit kumain kami ng dinikdik na asin, pagdating ng panahon, hindi ka aalis.
Magkasama tayo para alam ko ang bawat galaw mo. Diyos ko, asawa, yung mga iba nga asawa nila nasa Manila di ba? Pangalawang kanton, may babae sila doon. What more kung nasa ibang bansa, ay dead ma. Ang hirap, di ba? Kalurkay, gracious. Minsan asawa ko pag nag-iisip-isip kasi ang hirap ng buhay dyan sa trabaho niya Alam mo marami nakapalibot. Hindi. Maraming intriga. Parang showbiz din, no? Oo, sabi ko, maka-intriga naman kayo dyan sa opisina niyo, parang mga showbiz kayo. Ang gugwapo niyo, Ikaw na naman ang pogi dyan. Siyempre, asawa ko Diba? Pag-asawa, diba? Ganun talaga love kakampi. your own. Correct. Diba? Kasangga. Kaya nga, kapag ganyan, nakakapag-isip-isip siya minsan na kaya pumunta sa Canada, ganyan. So, kung gagawin mo doon, iiwan mo Mahirap na, delikado. Baka pagbalik mo dito, may kasama ka ng puti. Oo. Wag na, dito na lang tayo magkasama. Tama. Sabi ko, lakas kaya nakita ko ngayon. Carry lang yan. May mga ganyan. Kasi ako, I don't believe in long distance relationships. Ayoko kasi ng stress ng worry na, oh my gosh, ano kayang ginagawa niya? Oh my gosh, nakita ko sa picture sa Facebook, may kasama siyang babae. Sino kaya yun? Diba? Alam mo yung mga ganon? Madaming kapraningan ang pwede sumagi sa utak mo talaga. Oo, praning pa naman ako, Chris. Yung di nga alam mag-text kahit 30 minutes hindi nag-reply sa'yo tapos napapraning ka na di ba? Nung bata pa ako. Ano pa kaya, di ba? Kunyari malayo siya ngayon. Oo. Diba? So, anyways, wala naman tayong magagawa. Nasa abroad ang asawa mo. Basta siguro pagka ganun maggalayo, iwasan mo nila na ma-stress ang isa't isa. Correct. Iba, wag mong bibigyan ng problema kung walang malayo ang mahal mo. Kung meron kayong ginagawa, di ba? Lagi namin sinasabi, kung hindi mo kayang maging tapat, matutunang mag-ingat. Hello, good morning sa lahat ng mga kabisyo natin sa Jensan. Lalong-lalo na dyan sa Folded and Hung. Maraming salamat. Si Miss Maricel Hakla ay nakatutok sa atin. Moment natin, partner. Anong gusto mo daw? Ha? Pinamak si Miss Maricel. Anong gusto ko? Ano yung supply nakuha mo from Fukuda last time? Electric fan, pero hindi na tuloy yung resort na binili ko. So, ibig sabihin nun na ang kailangan... Ko-convert mo saan? LCD TV. Ilan? Dalawa lang, baka sabihin naman demanding kung 5, diba? Dalawa Anong lang. size? Ano bang pinakamalaki? 52. 56. 69. 78. Good morning, Miss Maricel. Miss Maricel, good morning sa'yo. Na-miss ka na namin and ngayon, endorse ulit natin ang Fukuda Appliances. Corrected by. Hi, Nicole Allen, Christopher. Bad trip kagabi. Napaaway na naman ako kasi ang sama ko daw tumingin. Lagi na lang gano'n na nangyayari sa akin. Mukha daw ako mayabang. Kaya lagi ako napagtitripan. See me in FB. Kaya ko naman tingnan sa ang pangalan, Jejelo. Jejemon. May ganun May mga ganun talaga na... Again, parang appeal lang din yan May mga appeal na palaaway appeal ganun. May mga iba na, wala lang, dead man wala, hindi kapag ganun, magkapaliwanag kayo. Di wag ka tumingin ng pailalim, pating-patingala. Pataas. Ako meron ako kaibigan na dati, akala ko parang ganun siya. Yung pala kaya siya laging pailalim tumingin. Kasi malabo mata niya, Chris. Si DJ Win, di ba ganun tumingin pailalim? Ganun. Yung pala kasi malabo yung mata niya. Mas meron siyang nilinaw. konting kapansanan. Meron siyang konting abnormalidad. So, mas sumilinaw ang paningin niya kapag pailalim siyang tumitingin. Tulad dyan. Kasi may mga ganun klase lang naman na maliit lang na problema yan. May mga factor. Baka naman kasi ang yabang mo maglakad. Yon yung angas. Diba? May mga iba kasing ganun ang yabang maglakad. Akala mo kung sino, takot naman. Correct. Makapagsalita, akala mo kung sino, akala mo may ari ng buong barangay. Corrected by. Diba? Pero kapag may mga dumating naman ng mga hoodlum na makikipag-away sa'yo ikaw na unang tumakbo. Tama. Nandun ka nakasabit sa poste na Meralco. Habulin niyo ako. Diba? Nasaan yung tinatawag nating pag-asta, pagsasalita? Paano mo pinoproject ang sarili mo? Kaya ka nagmumukhang mayabang. Tama. So, konting pino lang din, konting pino. Hindi naman kailangan diba may yabang na lakad Katulad ni Diba? Alam mo yung yabang, kala mo, ito may-ari neto, di ba? May mga ganong klase mga yabang. So siguro, para hindi ka nalang mapaaway at problema mo lagi na parang naangasan sa iyo yung mga tao, huwag ka na lang masyadong maglakad ng ganon. Patalikod na lang. Patagilid. Patagilid. Kandirin. Para hindi masyadong yung angas. Maiba naman, para diba? maiba naman. So, konting pino lamang din. Lalo na kunyari, ang mga kasama mo is, halimbawa, first time ka makasalamuha, o first time mo sila makasama, makausap, konting pino lang din. Ganun lang yun. Mga kaibigan mga kabisyo, Rock the Metro on June 24, Friday. Next week po yan. At i-celebrate po ang Manila Day. Kasama ang Franco, Cala Lily, Six Cycle Mind, General Luna, Paraluman, Shackle, Glock 9,
Aba, free concert General admission po ito. O, tandaan nyo sa mga kalendaryo nyo mga kaibigan na June 24, Friday, gaganapin ito sa Rahas Sulaiman Rojas Boulevard. Manila, Philippines, Asia, World, Universe. For sure, hindi na kayo mawawala niyan. O, diba? Bonggang-bongga ang mga banda. May party ako dyan, partner. Alas 6 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ay, pa-morningan ng party na ito. Ayan, sa Manila Day po yan. June 24, Friday, Rahas Sulaiman. Makiparty tayo doon. Rock-rockan tayo doon. Uy, speaking of Ross Boulevard, kahapon nung pauwi ako, tapos meron akong Twitter ko na to so para sa mga Twitter friends ko, alam nila yung sasabihin ko, na may nakita ko na isang lalaki na nangangalkal siya ng basura, tapos ang liit-liit ng legs niya. Alam mo yung, medyo matangkad siya pero ang liit ng legs niya. Tapos parang iisip ko kung paano nadadalan yung katawan niya, kasi ang payat-payat ng legs niya. Tapos nagkakalkal siya ng basura sa ilalim. Tapos meron siya nakita na pwedeng kainin, kinain niya. Alam mo, Chris, talagang yung puso ko parang dinurog. Parang ginawa siyang sisig. Tapos blender, ginawang shake. Masarap yun. Ganun yung heart ko. Talagang nag-melt. Kasi, alam mo, talagang durog yung puso ko. Kasi ako, komportable nakaupo sa isang magandang sasakyan. Naka-aircon ako. Tapos, kumakain ako ng junk food. Alam mo yun? Tapos, samantalang may mga... naiintindihan ko. Diba? Siya bukod sa nangalkal na siya ng basura, hindi mo pa alam kung saan siya matutulog. Diba? At saka yung kinakain niya yung basura, sigurado ka bang ligtas dyan? Hindi niya naisip na bukas makalawa baka ikamatay niya yung pagkain yun. Bukod pa doon sa ganyan na nangangalkal ng basura, wala matutulugan. Diba may sakit pa? Correct. Diba? Tas wala pang pamilya. So alam mo yung parang napaka sobrang, alam mo yun, talagang sobrang nakakadesperado. Sobra. At sabi ko talaga sa sarili ko, kasi talagang naapektuhan talaga ako. Sabi ko talaga sa sarili ko, maghahanap talaga ako ng way para tumulong in my own little way. Kasi hindi naman ako super milyonaryo para, 'di ba, kupkupin sila para lahat. Gumawa ng isang foundation. Diba? Pero maghahanap ako ng aalagaan or maghahanap ako ng, kung meron po kayong alam na at gusto niyo i-share sa akin na foundation 'yan o kaya group na pwede kong tulungan or pwede akong mag-assist, pwede akong mag-host ng mga events. Racket pala. Charot. Seryoso naman ako. Racket pala ito. Lalagyan ko na sana ng background music eh. Hindi, seriously. Gusto ko po talagang I want to help. Mag-sponsor ka. Sayang naman kabisyo na hindi naman enough na naawa ako lagi. Hindi naman enough na lagi ako naiiyak at lagi ako naawa sa kanila. Tama yun, partner. Kailangan I really need to do something. Kailangan ko na talagang gumawa ng paraan. Kasi lagi na silang nagpaparamdam sa akin eh. Senyales yun. Di ba napakagandang realization ng sa'yo. Naiyak talaga ako kahapon. Alam mo, sabi ko, may background Nagmo-moment. music. So alam mo nga yung CD ngayon. Magmo-moment lang kasi nakita ko yung nakakaawa, nagkakalkal ng basura. Nakakaawa talaga. Di ba? May mga instances sa buhay talaga natin na ma-realize natin bakit tayo naging blessed sa buhay. Di ba? Kasi ito yung mga pagkakataon na para i-share din natin yung blessing na ito sa iba. Kasi, at magandang intention yun, partner. And I think, Kabisyo, good karma for you. Yung family ko, they're okay. Tinutulungan ko sila in every way. And I think I have enough also to help other people. Not naman super duper. Hindi ako super duper millionaire. I'm just saying na in my own little way, I want to help. Sayang naman yung pagiging assumptionista ko at sayang naman yung puso ko na nahahabag. Diba? Kasi may mga iba walang pakialam eh. Ako, punong-puno ako ng pake. Correct. Diba? Sa mga ganyang klase, mga eksena. So if you know of yung how I can help, diba? Foundation. Actually, mas gusto ko pa nga, Chris, yung hindi masyado malalaking foundation. Kasi yung mga malalaking foundation, sila yung mas maraming pondo eh. Mas marami na yung mga small time muna. Oo, mas gusto ko yung mga small time. Na alam ko na that my contribution will greatly help yung grupong yon. So kung may alam po kayo, text so yun po mga sa kaibigan, amin. itong pagkakataon, diba? may bihira yung ganyang klase ng tao. Bihira lang itong moment na to. Oo, nagmamagandang loob. As in talagang, di ba, nananawagan para magbigay ng tulong sa mga ako, Chris. sa mga taong ganun. Kasi isipin mo, pinoproblema ko yung traffic lang. Pinoproblema ko yung binubungkal na kalsada kasi hindi ako makauwi agad. Habang nakikita mo siya, kumakain ka ng favorite kong chichirya. Ng favorite kong chichirya na mahal. Na ang mahal-mahal nun, di ba? Pero samantala pag-convert mo sa kanya, as in pagkain niya ng isang linggo. Tama. Di ba?
Na may mga tao na bakit may mga taong kailangan humingi ng piso o kay 5 piso samantalang yung mga yun nakakalat lang sa bag natin or hindi na natin. Ako hindi na ako namumulot kapag may nahulog akong baryan. Kung pinupulot eh. Di ba? Pero barya lang yan, madumi. Wag nang pulutin. Wag nang pulutin yan, madumi yan. Hindi ko ikahirap yan. Di ba? Pero may mga ibang tao na yung nakita ko sa isang palengke, isang matanda na siya, di ba? Matanda na siya tapos nagbebenta siya ng mga sitaw. Tapos alam mo yung iuwi niya yung kakarumpot. Naiyak talaga ako. Iuwi niya yung kakarumpot na barya, di ba? Tapos samantalang may mga ibang tao na walang pakialam sa pera nila. Di ba yung mga ganon? Oh my God, nawa talaga ako, promise. If only I can really, alam mo yun, do something. And if only yung mga taong kaya nila talagang gumawa ng something, may gagawin. Kasi iba... Actually, pwede naman yun di ba? Kaya lang hindi na re-realize. Proyekto na, naiyak na talaga ako, kakaloka. Drama ka talaga. Anyways, yun pero lang. di ba, mga kaibigan, napakaganda ng intensyon ni partner dito. Hoy, sumali ka if you want. May mga tinutulungan naman ako partner, pero sa akin na lang yun. Tama, kumbaga. mga ano po. Call boy po, pinaparo niya. Para magkaroon po sila ng magandang buhay. Ay, syempre, di ba? Sayang naman ang kinabukasan ng mga kabataan. Or di naman kaya yung mga iba, if kaya ninyo magpaaral ng mga ibang tao, gawin ninyo kasi talagang correct. Ano yun eh, talagang... napakaganda ng intention mo. Totoo yun, no? Kasi yung mga ganyang bagay, talagang tagtadhana yung magbabalik sa iyo eh. I'm not anymore, Chris, na sana balikan ako ng magandang tadhana. I'm really for... Sayang naman yung blessings ko and I really want to share it. Hindi naman, ulitin ko ha, baka mali kasi yung dating sa iba. Hindi po ako super duper yaman. I want to help in my own way kung ano yung kaya at carry boom boom ng powers ko. Okay? Hindi ko sinasabing ako si ultra rich mega woman na but I really want to help. And you don't... sana maraming ganyang klase ng tao na talagang alam mo kumikita ng maayos, halimbawa, o may resources naman para makatulong sa ibang tao. Kaya lang hindi na-realize no, na parang aanhin ko to. Dadalhin ko ba hanggang kamatay ng mga perang to? Ang yamang to? Naisip ko kasi, Chris, diba? Parang sometimes I can spend in a weekend thousands of pesos for food and for movies and for whatever, diba? Samantalang, if I could use that one weekend, yung pondo na yon sa isang weekend, napupunta ako sa isang orphanage or bibili ako ng food para sa isang barangay or something, diba? Parang mas lalo pa siyang makakatulong, diba? Yun lang. Correct. Naiyak ako. Nakakalurky. Dala-dala ko to hanggang kaninang umaga. Sinishare ko lang talaga. Alam mo naman sa tambalan ako nag-vent out ng aking nararamdaman. Tama. Talaga, apektado ako kagabi. Super duper talaga. Kasi ang payat-payat niya. Tapos nangangalkal siya ng basura. Diba? So yun. Samantalang tayo, yung pagkain natin, hindi natin inuubos. Or nag-order tayo ng extra na hindi naman sobrang natin kailangan. mahal kung tutusin. Diba? Hindi mo naman nauubos. Naiwan lang, natatapon sa basurahan. Pero ibang tao, kinakalkal yun para maging pagkain din nila. Diba? Wala lang, nakakaiyak. And sana if really, kung meron namang means and kung meron namang way, diba? Tulong po kayo kasi madami talagang kawawang tao dito sa Pilipinas. Yun sobra. Lang yan, simple lang yan. Kung marami ka talagang pera, ani mo naman yan, hindi mo madadala pag kamatay mo yan. Di ba? So itulong mo na lang sa iba. Di ba? At saka iba yung feeling na alam mong nakatulong ka. Ay diba? nako, promise talaga. Yung nagbibigay ka ng tulong without reason or without any expectation, ang sarap ng feeling kapag gano'n. Tsaka, diba? Isipin nyo na lang mga kabisyo, ang problema nyo lang kung anong kulay na sapatos ninyo. Yung iba, problema nila, wala silang sapatos. Wala silang paa. Diba? Wala silang paa. Gustuhin man nila magkaroon ng sapatos, wala silang pagsusuotan, lagi nila sa kamay. Correct. Diba? Yun lang. Yun lang po, mga kabisyo sharing. Napakaganda ng puso mo, partner. Napakabusilak niyan. Oh my gosh. Kaya alam mo, so malaki talagang puso ko. Tingnan mo, ang daming lalaking minahal. Charot lang ako siya na. Tama na drama-drama dito sa tambalan. Sa lahat ng mga kabisyo natin gustong mag-text sa atin, sumangguni sa ating mga kautakang walang bahid. Kamanyakan. Pwede po. Love Radio Space Your Message. Send mo lang yan sa 2600. Muli po mga kaibigan, eto ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Ken Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Kung lunod ka na sa problema, daanin mo lang sa tawa. Pero kung baon ka na sa utang, bayaran mo na. Kung ayaw mo tamalan ng karma, you...